Mabuhay mga bata! Ako si Binibining Patricia, ang inyong guro sa EPP ngayong araw. Ang ating paksa ngayong araw ay wastong pamamaraan ng pamamalansya. Gusot-gusot ang mga damit na bagong laba. Ang mga damit ay kailangang plantsahin upang ito ay maging tuwid at maging maayos tignan. Ang taong maayos manamit ay kagalang-galang at kaaya-aya tignan at nagbibigay ng tiwala sa sarili saan man o kanino mang nakikisalamuha. Sa pamamagitan ng pamamalansya ay pinakikinis nito ang mga kasuotan upang lalong gumanda. Narito ang mga dapat tandaan sa pamamalansya. Una, ibukod ang maliliit at maninipis na mga damit. Maaari itong unahin o ihuli sa pamamalansya sa kaunting init lamang. Pangalawa, ihiwalay ang mga pantalon, palda, polo, kamiseta, blusa at iba pang damit. Ipapakita ko sa inyo ang mga kagamitan na ating gagamitin sa pamamalansya. Una, ang plancha. Pangalawa, ang kabayo o plantsahan. Ang pangatlo ay tinatawag na hanger. At ang panghuli ay syempre ang mga damit na paplantsahin. Tandaan, kapag ikaw ay mamamalansya, siguraduhin na ikaw ay magpaplantsa sa lugar kung saan walang makakaabala. At siguraduhin natin na wasto ang gagamiting mga saksakan. Narito ang wastong pamamaraan ng pagpaplantsa ng polo o blusa. Wisikan ng malinis na tubig ang damit bago plantsahin. Unang plantsahin ang tutop o dugtungan ng damit. Isunod naman ang kwelyo at manggas. Isunod naman natin plantsahin ang bahagi ng balikat. Isunod ang harapang bahagi, paikot sa likurang bahagi ng polo o blusa. Plantsahin ang laylayan ng polo o blusa. Ang panghuli, ihanger ng maayos at isara ang unang butones sa bahagi ng leeg. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na kayong mga bata ay mayroon ng magiging idea sa paraan kung paano magplantsa at kahalagahan ng pamamalansya. Kaya naman, bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako po si Binibining Patricia, ang inyong guro sa EPP.